Hello. Finding God as if retread, a shelter in the time of storm. But alone in a weary, golden shade, on the burning sand, faithful God, for the pilgrim man, a shelter in the time of storm. A shelter in the time of storm. Thou art helper ever near, a shelter in the time of storm. But alone in the weary land, golden shade, on the burning sand, faithful God, for the pilgrim band, a shelter in the time of storm.
Magandang gabi sa inyo ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. So tayo na po ay magsisimula na po sa ating pong serbisyo sa gabing ito. Para po sa ating pong unang awitin, awitin po natin sa page 279 kung kayo po ay merong hymnal. Buksan niyo po sa page 279, Sweet By and By. Tayo po ay sabay-sabay na kumanta mga kapatid. That is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father is over the way to prepare us a dwelling place there. Sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall soar overboard. Now the sign for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that God ordains. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. So para po sa ating pong opening song, buksan niyo po ang inyong hymnal sa page 295, Leaning on the Everlasting Arms. Tayo po ay tumayo mga kapatid. What a fellowship, what a joy divine leaning on the everlasting arms. What a blessing is divine leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms.
everlasting arms, leaning, safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. Tayo'y maniglohod sa ating panalangin. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras ito ng Sabat, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa inyong mayamang pag-iingat sa buong sanglinggo sa araw-araw na kami, O Diyos, sa inyo pong iningatan sa lahat ng aming mga pamumuhay sa buong sanglinggo na lupat. Sa mga oras na ito ay amin pong naitaas, papurihan ang inyo pong banal na pangalan. Narito, Panginoon, ang amin pong anyayahan, ang inyo pong presensya. Ipagkaloob mo sa amin ang inyong banal na Espiritu upang mabuksan ang aming mga puso, aming maunawaan ang inyo pong mga mensahe na inyo pong gagamitin, Sir Chad, na himay-himay sa tinapay ng buhay. Ito nawa ay magbigay sa amin ng lalong may inspirasyon sa amin pong paghihintay sa malapit ng pagbalik ng aming Panginoong Hesus. Ama, amin pong pasalamatan ikaw sa pangalan ng aming manunubos na aming Panginoong si Jesus. Amen. Happy Sabbath po sa lahat, mga kapatid. Okay. Tayo po ating pong pasalamatan ng Panginoon, purihin sa kabutihan na ating nadama sa nakalipas na mga araw, yung kalakasan natin, yung ating katawan na tayo inalayo sa karamdaman. Ang lahat po ng bagay na ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito po ating pasalamatan sa Kanya. Akin po ipapakilala ang gumanap at gaganap ngayong gabi ng ating worship. Pinangunahan po tayo ni Brother Jer sa pagpapaawit. Ang nanalangin po si Brother Ronnie. Ang magbibigay po ng awit bago ang ating speaker na si Kuya Chad. Ito po ay apat kayo makapapay na awit. Kasama po ako, ha. Kuya Chad, si Brother Ronnie, Brother G. At apat po kaming aawit ngayong gabi para papuri sa ating mahal na Panginoon. At ang ating pong, humahawak ang ating operator, si Brother Mascardo. So kami po aawit. Huwag niyo na po papakinggan yung boses namin, mga kapatid. Hindi na po mensahe ng awit ang ating isipin kung gaano kahalaga kami aawitin sa ating buhay sa araw-araw. Awit tayo?
Magandang gabi mga kapatid. Maswerte ko ngayong gabi. Kasi hindi ko akalain na ako ay magtayo dito dahil nakalimutan ko na sinabihan pala ako ni Brother Ronnie. Oo. Tapos hindi ko rin alam na makasama ako ngayon sa pag-awit. Oo. Kaya paminsan-minsan lang itong swerte na ito. Kung meron kayong Biblia ang dala ba niyo yung Biblia ninyo? Okay. Mabuti dala ninyo inyong mga Biblia. Buksan natin ito sa Mateo Kapitulo 25. Ito ay isang talinhaga na binigay ng ating Panginoon na ang talinhagang ito ay sinabi dito talinhaga sa mga talento. Ano yung talento sa Tagalog? Talento rin? Oo. Sa Bisaya, talento rin yata eh. Mateo Kapitulo 25, versikulo 14 hanggang 29. Sundan lang ninyo ako kasi basahin ko dito sa English, okay? The kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2 talents, and to another one, to another one, 1. To each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Then he who had received 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise, he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of these servants came and settled accounts with them. So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid, and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him,
You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. So take the talent from him and give it to him who had 10 talents. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Ilang beses na natin ito mga kapatid narinig, di ba? O nabasa na. At minsan naging ordinary lang sa atin. Itong ating mga talento, bawat isa sa atin ay mayroong talento na binigay ng Panginoon sa atin upang ating gamitin sa pagpalago ng Kanyang kaharian dito sa lupa. Sang-ayon sa espiritu ng panghuhula, spirit of prophecy, councils of stewardship. Ang talento ay nahati pala sa dalawa. Okay. Ang unang mga talento ay tinatawag na natural na talento, natural talents. Lahat tayo ay mayroon nito. Hindi tayo makasabi na ako wala, siya mayroon. Mayroon tayo lahat. Ano ito? Una, mayroon tayong katawan. Okay. So, wala namang sa atin dito ngayon na walang katawan, mayroon tayong katawan. Diba? Ang pangalawa, mayroon din tayong panahon. Ano ang ating panahon? Araw-araw, ilang oras ba mayroon tayo? Pare-pareho tayo mga kapatid na mayroong 24 hours sa isang araw. Talento yan binigay ng Panginoon sa atin na ating gamitin para sa pagpalago ng Kanyang kaharian. Ang pangatlo ay yung isip. Lahat tayo mayroong isip. No? Tapos sabi nila, ay yung iba may sira ang utak. Pero hindi natin pinag-usapan dito yan. Dito tayo lahat ay mayroong isip. At gamitin natin yan upang makasaba tayo sa pagpalago sa gawain ng Panginoon. Okay. Ngayon, kung gamitin natin itong mga talentong ito, ay madagdagan ang ating talento. Di ba? Pero kung hindi natin gamitin itong ating katawan, yung ating isip, yung ating panahon, ay wala tayong kwentang tao. Hindi napapakinabangan ng Panginoon ang Kanyang binigay sa atin. Ibig sabihin, tamad tayo. Okay. Or ginamit natin sa hindi sa hindi tamang paggamit. Okay. Ngayon, sa paggamit natin itong mga talentong ito, katawan, panahon, isip, ano pa ba yung isa? Wala na. Ay madagdagan natin ang ating talento. Okay. Kung mag-aaral ka sa WPO, gamitin mo yung panahon mo, gamitin mo yung isip mo, gamitin mo yung katawan mo, makatapos ka ng isang kurso, additional talent yan. Na magamit mo para sa Panginoon. Kung ano man yun. Kung nakatapos ka ng engineering at naging engineer ka nga, magamit mo yun sa gawain. Kung nakatapos ka ng teacher,
magagamit din yun sa gawain. Mapapabuti ang iyong pagserbisyo sa mga estudyante. Makakuha ka ng master's degree, makatapos ka sa doctoral degree mo. So, mapapabuti ang ating pagserbisyo. Gamit ang natural na talento. Kung ikaw ay nurse, magagamit din yun. Kung ikaw ay farmer, gamitin mo yung lakas mo, makaproduce ka ng maraming farm products, pagkain, maraming mga tao na makabili at makakain sila. Ganito. So, tayong lahat ay mayroong talento. Ngayon kung itong talento na ito, na binigay ng Panginoon, kung hindi natin gagamitin, ay walang pakinabang ang ating Panginoon. Ang ating utak gamitin natin sa pag-aaral, lalo na sa pag-aral ng salita ng Diyos. Noong isang araw, nabasa ko sa sinulat ni Mrs. White sa Selected Messages, page 58, volume 2. Ang sabi niya ni Mrs. White tungkol sa ating pag-aral sa banal na kasulatan. Ang atin lamang depensa sa kalukuhan ni Satanas na kanyang ginagawa sa atin ay ang pag-aral ng Biblia na mataimtim na pag-aral. Upang ating maintindihan ng maayos ang rason sa ating pananampalataya, ang rason, intelligent reason of our faith. Bakit? Kung tatanungin tayo, bakit ganun kayong mga Kristiyano? Kung sunod-sunod lang tayo, wala tayong sariling pag-aral, mga kapatid. Hindi natin ma-satisfy ang requirement ng ating Panginoon at iyan ay makadala sa atin sa kasamaan. Kaya, pagdating ng panahon, sabihin natin, ang sabi ng Panginoon, Panginoon, Adventist man ako. Bakit hindi ako makapunta sa langit? Panginoon mo naman ako nagsisimba Miyerkules, Biyernes. Panginoon, marami naman akong niluluto na ulam kung Sabado. Anong sagot ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Kasi wala tayong relasyon. Diba? Ano ang relasyon natin sa ating Panginoon? Ang relasyon natin sa ating Panginoon ay ang pag-ibig. Okay? Yan yung relasyon natin. Ang pag-ibig, ang sabi ng isang philosopher, sabi niya, ang pag-ibig ay ang pag-uusap sa mataas na antas ng pag-uusap. Yan. Love is communication in the highest degree. Kung walang communication, walang love. Diba?
So kung walang love, kahit mayroon kang ginagawa pero walang love, hindi tanggap ng Panginoon yun. Paano tayo mag-communicate sa ating Panginoon? Ang communication ay, ano yan? Dalawang magpalitan tayo ng mga pag-iisip sa communication. Hindi pwede yung kahit na ang mga taong hindi makapagsalita, mayroong communication, action. Action lang. May communication. Ang Panginoon ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Okay. Para madagdagan ang ating talento, ang ating nalalaman tungkol sa Kanya. Upang mapatibay natin ang rason kung bakit tayo ay mayroong pananampalatayang ganito. Kung walang pag-aral, dinig-dinig lang ng iba, delikado tayo. Mayroong isang opisyal ng misyon na nagsalita doon sa Sabbath School class doon sa Fernandez na ang pinag-usapan doon ay yung church ng Seventh-day Adventist. Ano ang pangalan ng church ng Seventh-day Adventist doon sa Bible? Di ba may 7 churches? Ano ang napatama doon sa Seventh-day Adventist? Pang-ilan? Ha? Okay. Laodicea. Alam mo ang sabi ng misyon, ng taga-misyon? Nandiyan pa siya ngayon. Ang Seventh-day Adventist ay hindi siya yung Laodicean Church. Hindi daw. Hindi ako kumibo kasi takot ako kasi opisyal ng misyon. Tapos kung hindi ka nag-aral ng Bible, may tendency na maniwala ka doon. Hindi totoo yun. Mali yun. Example lang yun. Okay. So, love can be established by proper and high-level communication. Yun. Maganda yung ano natin. Ngayon, pagsingilan na ngayon sa mga talento na binigay ng Panginoon sa atin kung paano natin pinadami yung talento na yun. Kung nilibing lang natin yung talento natin, kung nilibing lang natin ang ating talento at hindi natin naparami, may responsibilidad tayo sa Panginoon na ating sasagutin at baka yun ay magiging kapahamakan natin papunta doon sa kabila ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, sa ating pamumuhay Kristiyano, kailangan tayong sumali sa gawain ng Panginoon na nagmumula sa ating relasyon sa Panginoon na yun ay pag-ibig. Without pag-ibig, kahit sabihin mo sa Panginoon, marami naman akong pagkain na binigay sa mga tao, pero wala kayong na-establish na pag-ibig dahil wala kayong gaanong communication. May misunderstanding. Anong sabi ni San Pablo? Kahit anong magandang gawin mo, basta wala kang pag-ibig, wala yun. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have no love, I have become sounding brass and a clanging cymbal. Sounding brass, cymbals, walang ingay lang yun. Ganon ang isang tao na kahit na marami siyang salita na natutunan, na nalaman, kung wala siyang pag-ibig, ganon siya, walang meaning ang buhay niya. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge,
and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Yun. Though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it does not profit me anything. Oh. Biro mo yan? Grabe. Kahit mamartir ka pala, sabi ni Mrs. White sa Acts of the Apostles, kahit mamatay ka na martir sa pananampalataya mo, kung wala kang pag-ibig, baliwala yun. Sabi dito, love suffers long and is kind. Wow. Hindi ka galit. Yun ang aking tinitingnan lagi sa sarili ko, mga kapatid, na pinagdadasal ko ngayon. Kasi madali akong mapikon. Grabe. Hindi natin alam na nagalit na pala tayo. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Wow. Envy. Ano yung envy sa Tagalog? Yung love does not parade itself. Parade. Ano? Pagdating dito sa pulpito, pag umawit, talagang pakita ng gilas. Awit dito. Pag magsalita, ganun din. Pakita ng abilidad. Pero kung may pag-ibig, wala yun. Does not behave rudely. Mayroon akong kakilalang Adventist. Ano siya? Parang faithful siya. Pero pagka magalaw mo yung kanyang ano ba ito? Kanyang pride. Gaganon ka agad. Hindi, kaliwa pala yun siya. Okay. Does not seek his own. Ganon. Is not provoked. Hindi ka agad-agad nagagalit. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity. Minsan tayo, pagka mayroon tayong nakitang tao na hindi natin nagustuhan at inabot ng malas sa buhay, parang natutuwa tayo, di ba? Parang, yan, maganda yan sa kanya, miris yan, ganun. Hindi pala tama yun, mga kapatid. But rejoice in the truth. So yun, mga kapatid, ang pag-ibig. Kaya sa gabing ito, para magamit natin ang ating mga talento ng tama, sa tamang purpose, sa tamang layunin natin. Tanungin natin ang ating mga sarili kung pagmamahal ba ang ating relasyon sa ating Panginoon. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Pero mga kapatid, kahit sabihin nating mahal, kung wala tayong communication sa Panginoon, na misunderstood natin ang ating relasyon sa Panginoon. Without communication, love communication, communication in the highest degree, reading the Bible and prayer, pagbasa upang tayo ay hindi mahawakan ni Satanas kasi mayroon tayong intelihenteng rason sa ating pananampalataya, ay makapagpatuloy tayo na kumakapit sa ating Panginoon sapagkat mayroon tayong relasyon sa Kanya ng pag-ibig. At ang talento na Kanyang ibinigay sa atin ay hindi masasayang. Ipagdasal natin mga kapatid ang ating mga sarili sa mga bagay na ito.
Kasi hindi marami ang tapat na mga servants ng Panginoon dito sa kanyang iglesia. Pero ngayon, mayroon pa tayong panahon. Pwede pa nating bawiin yung ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng ating tunay na pakikipag-ugnay sa Panginoon at ma-establish natin ang ating relasyon na nakapundar sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Maraming salamat. Para po sa ating pagtatapos, tayo po'y tumayo. Awiwitin po natin sa page 349, My Hope is Built on Nothing Less. Pray tayo, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga salita na aming nabasa sa gabing ito. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na kami ay makapagpakumbaba na mag-submit sa inyo upang ang aming mga talento ay aming ma-multiply at magamit sa inyong banal na gawain. Tulungan ninyo kami, Panginoon, sa aming mga pagnanasa, na kami sana sa bandang huli ay
magkaroon ng karapatan na pumasok sa inyong kaharian at doon ma-enjoy namin ang aming pakikisama sa inyo sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, kami, Panginoon, ay kanya-kanyang uwi sa aming mga tahanan. Ipadala, Panginoon, ang inyong mga piling anghel upang aming makasama sa aming pag-uwi. Na maligtas kami sa mga kapahamakan na ay inihanda ng kaaway para sa inyong mga anak. Patawarin ninyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At tulungan ninyo kami na makapagpatawa din kami sa mayroong kulang sa amin. Ito po ang aming hinihiling at inaasahan. Alang-alang lamang sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.